Alas 11 na ng gabi ay naroon pa rin sa sala ang 40 anyos na si Arthur. Hinihintay niya kasi ang pag-uwi ng 19 anyos na dalagang si Lucia. Heto nga, alas 11 na ng gabi dito pero wala pa rin ang anak mo si Lucia. 3 gabi na niyang ginagawa na umuwi ng 10 oras ng gabi. Paano mo ba pinalaki ang batang yan? Hindi na nga napigilan ni Arthur na magsumbong sa kanyang misis na si Josephine. Si Josephine na siyang ina ng 2 dalaga na sina Lucia at Jennifer. Han, pasensya na talaga. Tinatawagan ko si Lucia pero hindi naman niya sinasagot ang mga tawag ko. Maging si Josephine ay dismayado rin sa inaasal ngayon ng panganay niyang anak na si Lucia. Gusto niya man itong pagsabihan pero nasa ibang bansa ito nagtatrabaho at ang tanging nagbabantay lang sa 2 niyang anak ay ang bago niyang asawa na si Arthur. Nasa 10 taon na rin kasi mula nang pumanaw ang unang asawa ni Josephine at malaki rin ang pasasalamat niya kay Arthur dahil tinanggap nito sina Lucia at Jennifer at tinuring na nga rin bilang totoong anak. Bukod doon ay pinatira pa nga sila ni Arthur sa bahay nito doon sa Maynila. Dati lang kasing nangungupahan ang mag-iina. Gayunpaman ay tila hindi rin talaga ganun pa kadali para sa 2 dalaga na ituring si Arthur bilang kanilang pangalawang ama. Matapos makausap ni Arthur si Josephine ay napagpasyahan na niyang bumalik na sa kanyang kwarto. Pero bago pa man siya makaakyat sa hagdan ay narinig niya ang pagdating ng motorsiklo sa labas ng bahay. Napakunot ang kanyang noo dahil wala naman silang motorsiklo doon sa bahay. Doon sa bintana ay sinilip nga ni Arthur ang labas ng bahay at nakita niya ang pagbaba ni Lucia sa naturang motorsiklo. Hindi pa kaagad pumasok si Lucia at tila saglit pa itong nakipagharutan sa lalaking nagmamaneho ng motorsiklo. Ano baby? Nasaktan ba kita kanina? Naisip ko lang na baka napahirapan kita na sobra. Pasensya ka na. Baka makipag-iwalay ka na sa akin yan. Yung mga dati ko pa namang girlfriend, iniwan na lang ako dahil hindi nila kinaya. Ngumiti si Lucia. Ano ka ba Jake? Hindi ko naman gagawin yun no. Dahil lang ba doon? Aaminin ko na medyo nahirapan nga talaga ako kanina. Pero nag-enjoy pa rin naman ako. At handa akong maulit yon. Lumaki ang ngiti ng binatang si Jake na nobyo nga ni Lucia. Masaya akong marinig ang sinabi mo Lucia. Sige na, kailangan ko na umuwi. Bago pa umalis si Jake ay isang malalim na halik pa ang pinadama niya sa dalaga. Wala namang pagtanggi si Lucia at halatang kagustuhan niya rin iyon. Sa pag-alis ni Jake ay lumakad na rin naman na si Lucia papasok sa kanilang bahay. Hanggang sa bumungad nga sa kanya ang kanilang stepfather na si Arthur. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Gising pa po pala kayo? Nagtanong si Arthur. Sino ba yung nagatid sa'yo? Boyfriend mo ba yon? Umirap si Lucia. Huwag niyo na pong alamin. Ang mahalaga ligtas niya ako nahatid dito sa bahay. Sumagot si Arthur. Pero 10 oras na ng gabi kanya hinatid. Saan ba kayo galing? At saka bakit ganyan ang kilos mo? Nakainom ka ba Lucia? Aakyat na sana sa kwarto si Lucia pero marahang hinatak ni Arthur ang braso nito. Huwag mo nga akong tinatalikuran Lucia. Sumagot naman si Lucia. Paano po bang problema nyo? Pwede ba wag nyo na akong pakialaman? Isa pa, hindi naman kayo ang totoo kong tatay. Dahil sa pagtatalong yon ay nagising na ang bunsong dalaga na si Jennifer. Lumabas ito ng kwarto at nakita niya nga ang pagtatalo ng kanyang ate at ng kanyang stepdad na si Arthur. Pa, Ate Lucia, anong nangyayari dito? Sa sandaling yon ay seryosong nakatingin si Arthur sa panganay na dalaga. Hindi nga akong totoong tatay nyo. Pero gusto kong ipaalala sa inyo na nandito kayo sa bahay ko. At nangako ko sa nanay nyo na babantayan ko kayo at hindi pababayaan. Kaya pwede ba respetuhin mo naman ako Lucia?
Pero tila matigas talaga ang panganay na dalaga. Hindi siya sumagot, bagkus ay tinalikuran niya si Arthur at umakyat na siya sa kwarto. Napabuntong hininga na lang si Arthur at napaupo doon sa sofa sa sala. Naroon ang kanyang pagkadismaya na sa kabila ng mga ginagawa niya ay tila hindi pa rin siya tanggap ni Lucia bilang pangalawang ama. Pa, ayos lang po ba kayo? Napalingon si Arthur at doon lang niya napagtanto na naroon pa pala ang bunsong dalaga na si Jennifer. Hanggang sa naupo na nga rin ito sa tabi ni Arthur. Matipid lang nang ngumiti si Arthur pero halata ang lungkot sa mga mata nito. Pa, pasensya na po kayo kay Ate Lucia. Hindi ko rin po alam kung bakit ganyan ang trato niya sa inyo. Gumuhit ulit ang ngiti sa labi ni Arthur pero sa pagkakataon na yon ay totoong ngiti na ito. Natutuwa siya dahil kahit paano ay naroon si Jennifer na sa simula pa lang ay maganda na ang pinapakita sa kanya. Mabait kasi si Jennifer, hindi tulad ni Lucia na ubod ng maldita. Ayos lang yon. Sa 2 taon na magkakasama tayo, masasabi ko na sanay na rin talaga ako sa ugali ni Lucia. Mas lumapit pa si Jennifer kay Arthur. Bahagyang napatigil si Arthur nang bigla pa itong yumakap sa kanyang matipunong braso. Panatatakot lang din po ko. Baka dahil sa ugali ni Ate Lucia palayasin mo na kami dito sa bahay. Napakunot ang noo ni Arthur. Jennifer, ano ka ba? Hindi ko magagawa yun sa inyo. Mahal na mahal ko ang mama nyo. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, mahal ko rin kayong mga anak niya kahit pa na hindi akong totoo niyang tatay. Makikita pa ang pangingilid ng mga luha ng bunsong dalaga. Tahan na. Huwag ka na umiyak, Jennifer. Wala akong planong paalisin kayo ni Lucia dito sa bahay ko. Pinahid na din naman na ni Jennifer ang nangingilid niyang mga luha. Pa-thank you po talaga. Naramdaman ko rin naman po ang pagmamahal niyo sa amin ni ate. Kaya nagpapasalamat po ako ng sobra. Hanggang sa lalo pa ngang yumakap si Jennifer kay Arthur. Ngumiti na lang din si Arthur pero napakunot ang noo niya nang tumingin sa mga mata niya ang bunsong dalaga. Hanggang sa labis na natigilan si Arthur nang bigla siyang hagkan ni Jennifer sa labi. Medyo mariin ito pero nagtagal lang ito ng ilang segundo. Matapos niyon ay nanaig ang nakakabinging katahimikan. Matamis ang ngiti ni Jennifer na nakatingin sa mga mata ni Arthur. Maging si Arthur ay hindi magawang alisin ang mga mata niya sa napakagandang dalaga. Tila ba may kakaiba na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao na hindi niya maintindihan. Pa, maraming salamat po talaga. Sige po, babalik na po ako sa kwarto ko. Hanggang sa kumalas rin si Jennifer sa pagkakayakap kay Arthur at umakyat na nga ito patungo sa kwarto. Napahawak sa bibig si Arthur habang sinusundan ng tingin ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na naranasan niya ang halik mula sa dalagang anak ng kanyang asawa. Sa pagtayo ni Arthur ay napatigil siya dahil doon lang niya napagtanto na nabuhayan pala siya ng sobra. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ko pwede maramdaman to sa anak ni Josephine. Napabuga ng hangin si Arthur at umakyat na nga rin siya sa kanyang kwarto. Bago siya matulog ay napagpasyahan niyang maligo na lang muna upang mawala ang init na tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Alas 4 ng hapon na makauwi doon sa bahay ang 19 anyos na dalagang si Lucia. Kasalukuyan na ring naroon sa bahay si Jennifer na kasalukuyang nanonood ng TV sa sala. Napalingon siya sa pagdating ni Lucia. Ate, nandyan ka na pala? Naroon pa rin sa pinto ang panganay na dalaga. Si Papa, nandyan na ba? Sumagot si Jennifer. Wala pa siya ate. Hindi ba't sinabi niya sa atin kanina umaga na
Gagabihin siya ng uwi dahil marami daw siyang asikasuhin sa opisina nila. Umirap pa saglit si Lucia. Malay ko, hindi naman ako nakikinig sa lahat ng sinasabi niya. Pero mabuti na lang at wala pa siya dito. Lumingon sa likuran si Lucia na tila may tinatawag. Halika na, pwede ka na pumasok. Napakunot ang noo ni Jennifer hanggang sa napatigil nga siya nang mapagtanto niyang may kasama palang lalaki ang kanyang ate. Jennifer, si Jake nga pala. Boyfriend ko. Jake siya ang kapatid ko si Jennifer. Halika na, doon na muna tayo sa kwarto. Akmang aakyat na ang mga ito pero saglit pang lumingon si Lucia sa kanyang bunsong kapatid. Saka nga pala Jennifer, doon muna kami ni Jake sa kwarto ko ha. Sumagot si Jennifer. Pero Ate Lucia, sigurado magagalit si Papa kapag nalaman niyang nagpapasok ka dito ng lalaki. Sumagot si Lucia. Siyempre hindi ka dapat magsusumbong. At kapag dumating si Papa na maaga, abisuhan mo ako ng pasikreto ha. Halatang kinakabahan pa si Jennifer sa pakikipagkuntsaba sa kanya ni Lucia. Hindi ba pwedeng dito na lang kayo sa sala? Bakit kasi dun pa kayo sa kwarto? Ano ba kasing gagawin niyo dun ate? Nagkatinginan saglit sina Jake at Lucia. Wala naman. Basta gusto lang namin doon. At saka wala ka na rin pakialam sa kung ano man ang gagawin namin ni Jake doon sa kwarto ko no? Sige na. Hanggang sa umakyat na nga sa kwarto ang dalawang kabataan na magkasintahan. Sinundan lang ito ng tingin ni Jennifer. Naroon ang kanyang matinding kaba. Kabilin-bilinan kasi sa kanila na bawal magpapasok ng lalaki doon sa bahay, lalo pa nga at doon mismo sa kwarto. Malakas kasi ang kutob ni Jennifer sa kung ano ang totoong binabalak ng kanyang ate. Hanggang sa isa na lamang ang naisip na paraan ng bunsong dalaga upang hindi matuloy ang kung anumang magaganap doon sa kwarto. Hello pa? Hindi pa po ba kayo makakauwi? Sumagot si Arthur na naroon pa rin sa kanyang trabaho. Hindi pa Jennifer. Marami pa rin ako tinatapos dito sa opisina. Bakit? May problema ba dyan sa bahay? Maririnig ang malalim na paghinga ni Jennifer. Pasapalagay ko po, kailangan nyo na pong umuwi dito. Si Ate Lucia kasi nagsama po ng lalaki dito sa bahay. Natigilan si Arthur sa kanyang narinig dahil doon ay hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras. Kahit pa na marami siyang tinatapos na trabaho ay agad na siyang nagpasya na umuwi na. Samantala ay nakapasok na nga doon sa kwarto sina Jake at Lucia. Kaagad na naupo sa gilid ng kama ang 20 anyos na binata. Sigurado ka ba talagang ayos lang na pumasok tayo dito sa kwarto mo? Sumagot si Lucia na kasalukuyang sinusuklay ang kanyang buhok doon sa harap ng salamin. Bakit ba kinakabahan ka? Sinabi ko naman na sa'yo na wala dito yung stepfather namin Mamayang gabi pa siya makakauwi. Muli pang nagtanong si Jake. Pero paano kung bigla siya umuwi dito at makabutan niya tayo? Sumagot si Lucia. Hindi pa nga sabi siya uuwi dito. Pwede bang wag mo na lang isipin yon? Basta akong bahala. At saka nandyan naman sa baba si Jennifer Aabisuhan niya tayo kapag dumating si Papa. Kahit paano ay unti-unti na ring nawala ang pagkabahala na nararamdaman ng binata. Kung sa bagay, nandyan nga pala si Jennifer. Pero maganda pala ang kapatid mong yun ano? Napalingon si Lucia sa kanyang nobyo. Nagagandahan ka sa kapatid ko? Bahagyang tumawa si Jake. Maganda naman talaga si Jennifer. Hanggang sa tumayo ito at lumapit kay Lucia. Pero syempre, mas maganda ka pa rin sa paningin ko. Humawak pa ang binata sa magkabilaang bewang ng kanyang nobya. Tumitig siya sa mga mata nito. Hindi kaya marinig ni Jennifer yung gagawin natin? Sumagot si Lucia. Hindi ko rin alam. Siguro pipilitin ko na lang na hindi maging maingay.
Napaismit si Jake. Ang tanong lang, kakayanin mo bang pigilan? Napangiti si Lucia. Hindi ko rin alam. Nakadepende naman yun sa'yo eh. Hindi na sumagot ang binata hanggang sa pinadama na nga niya kay Lucia ang isang matamis na halik. Sinabayan naman ito ng dalaga at kumapit pa nga siya sa balikat ng kanyang nobyo. Unti-unti ay lumalalim ang naturang halik hanggang sa makikita na isa-isang hinahagis ni Jake sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa kanyang kasintahan. Hanggang sa wala na ngang matira na kahit na ano kay Lucia. Unang napahiga doon sa kama si Lucia. Nanatili namang nakatayo si Jake habang pinagmamasdan ang kanyang nobyo na nasa ganong sitwasyon. Kakaiba talaga ang ganda mo, Lucia. Kaya ganun na lang din siguro ang inggit sa akin ng mga kaibigan ko. Napangiti si Lucia habang nakahiga at hinihintay ang binata. Hanggang sa isa-isa na ring napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula sa naturang binata. Bahagyang nawala ang ngiti ng binata at makikita ang pagsinghap niya ng napakalalim. Hanggang sa lumapit na nga sa kanya si Jake at muling pinadama sa kanya ang halik na may halong pagnanais. At ilang segundo pa ay napunta na nga sila sa isang tagpo. Ang isang tagpo na pareho nilang kagustuhan. Sa mga oras na yon ay mabilis naman ang pagmamaneho ng stepfather na si Arthur. Umuwi talaga siya sa bahay dahil hindi niya hahayaan na gumawa ng kalokohan ang dalagang si Lucia. Ilang saglit pa ay nakarating na nga siya sa bahay. Nakita pa niya si Jennifer na naroon sa balkonahe. Halatang natataranta ito at naghihintay. "Pamabuti at dumating na po kayo." Agad na nagtanong si Arthur. "Nasaan sila?" Sumagot si Jennifer. Kanina pa po sila umakyat dun sa kwarto eh. Hindi ko po alam kung ano na po ang ginagawa nila doon." Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Arthur. Kaagad silang umakyat patungo sa kwarto ni Lucia. Pero sa hagdan pa lamang ay dinig na kaagad nila ang kakaibang ingay na alam nilang nagmumula sa panganay na dalaga. Nakakasiguro na nga sila na namumutawi na doon sa loob ng kwarto ang isang kaganapan. Malakas na kinatok ni Arthur ang pintuan ng kwarto. "Lucia! Lucia, buksan mo tong pinto! Lucia!" Hindi kaagad bumukas ang pinto, pero sa puntong yon ay natigilan nga ang naturang kaganapan. Natataranta sina Jake at Lucia na agad inayos ang kanilang mga sarili. Patuloy naman sa pagkatok ang kanilang stepfather. "Lucia, sabi ng buksan mo tong pinto. Alam kong may kasama ka dyan." Ilang segundo pa ang lumipas ay bumukas na rin ang pintuan ng kwarto. Bumungad si Lucia na pawisan pero tila walang takot sa mga mata nito. Hanggang sa makikita na nga rin sa likuran niya ang binatang si Jake. Halatang kinakabahan nito ng sobra. "Magandang hapon po sa inyo." Bati pa ng binata. Pero imbes na sumagot si Arthur ay isang malakas na suntok ang pinaabot niya kay Jake. Hindi pa nadala si Arthur at makailang beses pa na pinagsusuntok ang binata. Doon ay nagkagulo na nga at pilit itong inaawat na magkapatid na sina Lucia at Jennifer. Nang maawat ang kaguluhan, ay pinagtulakan na nga ni Lucia ang kanyang nobyo na umuwi na. "Sige na Jake, umuwi ka na muna." Walang nagawa ang binata kaya agad na rin itong umalis. Sa paglingon ni Lucia ay matalim ang tingin niya sa kanyang stepfather. "Wala kang karapatan na saktan ng boyfriend ko." Sumagot si Arthur. "Pero wala rin siyang karapatan para pumasok dito sa pamamahay ko. At talagang lakas ng loob mo, Lucia. Dito ka pa talaga sa bahay gumawa ng kalukuhan?" Naiyak si Lucia sa sobrang galit. "Bakit ba kasi pinapakilaman mo pa ako?" Sumagot si Arthur. "Makikialam talaga ako dahil pananagutan ko kung ano man mangyari sa'yo. Ano bang mahirap intindihin doon, Lucia?" "Ano?
Gusto mo mag-asawa na maaga? Eh di sige, sumama ka sa lalaking yun. Pero wag na wag mo ko sisisihin kung mamatay kayong pareho sa gutom. Naiiyak na rin si Jennifer. Ate Lucia, tama na kasi yan. Intindihin mo naman sana ang sinasabi ni Papa. Napatingin si Lucia kay Jennifer. Sige, pagkampihan niyo akong dalawa. At kapag dumating si Mama, 3 na kayong magkampi-kampi. Ganyan naman talaga kayo noon pa, di ba? Wala kayong ginawa kundi ang pagtulungan ako. Pinahid ni Lucia ang kanyang mga luha hanggang sa tumakbo na nga siya paakyat sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay naroon lang si Arthur sa terasa ng kanyang kwarto. Hawak niya ang isang bote at mag-isa nga siyang nagiinom. Malayo ang kanyang tingin at makikita na malungkot ang kanyang mga mata. Sa paglingon niya ay nakita niyang naroon na pala ang bunsong dalaga na si Jennifer. Pa, ayos lang po ba kayo? Tumango si Arthur. Ayos lang ako, Jennifer. Hanggang sa naupo na nga si Jennifer sa bakanteng upuan na naroon sa terasa. Sa palagay ko, hindi po kayo okay eh. Mula nang magkagulo kanina, hindi na po kayo lumabas dito sa kwarto ninyo. Hindi rin po kayo sumabay sa hapunan. Mag-isa lang po tuloy akong kumain doon sa baba. Hindi rin naman po kasi kumain si Ate Lucia. Napabuntong hininga si Arthur at muling uminom sa hawak niyang bote. Pasensya na, Jennifer ha. Nalulungkot lang talaga ako. Pakiramdam ko, hindi talaga ako pwede mag-iisang ama. Kaya rin siguro hindi pa ako nagkakaroon ng isang totoong anak. Siguro, dahil nga hindi ko makakaya na mag-isang tatay. Sumagot si Jennifer. Pero pa, masasabi ko pong mahusay kayong ama sa amin ni Ate Lucia. Si Ate Lucia lang naman ang hindi nakakakita kung gaano kayo kabuti sa amin eh. Kahit pa na hindi nyo naman kami totoong anak. Saglit na napatigil si Arthur hanggang sa unti-unti rin siyang napangiti. Maraming salamat, Jennifer ha. Mabuti na lang talaga at nandyan ka. Kasi kung wala ka, hindi ko na alam gagawin ko. Dahil sa sinabi mo, kahit paano bumabalik ang lakas ng loob ko. Hanggang sa kinuha ni Jennifer ang isang kamay ni Arthur. Salamat po pa. Natutuwa po akong malaman na na-appreciate niyo po ang presensya ko. Ngumiti si Arthur. Siyempre naman. Para kasi mama mo. Nandyan ka palagi para pasayahin ako. Hanggang sa tila napatigil saglit si Jennifer. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Napakunot ang noo ni Arthur. Anong ibig mong sabihin? Binitiwan ni Jennifer ang kamay ni Arthur at umiwas siya ng tingin. Makikitang nilaro ni Jennifer ang sariling mga daliri na halatang may gusto itong sabihin na hindi niya masabi. May ligaya pong nabibigay sa inyo si Mama na hindi ko naman na ibibigay. Alam niyo naman na po siguro yon. Sa puntong yon ay napatingin si Arthur kay Jennifer dahil may hinala siya sa kung ano ang tinutukoy ng bunsong dalaga. Pero syempre, hindi rin naman po kayo papayag na humantong tayo doon. Bigla tuloy na alala ni Arthur ang gabi na hinalikan siya ni Jennifer. Pinagmasdan ni Arthur ang dalaga. Masasabi niya na napakaganda talaga nito. Lalo pa ang tila inosenteng mga mata nito. Hanggang sa naramdaman na lang ni Arthur na tuluyan siyang nabuhayan habang pinagmamasdan ang dalaga na nasa kanyang harapan. Sige po pa, babalik na po ako sa kwarto ko. Sa pagtayo ni Jennifer ay agad ring napatayo si Arthur. Kaagad niyang inabot ang braso ng dalaga. Sandali lang. Paano kung gusto ko? Muling napalingon si Jennifer. Halatang natigilan nito habang nakatingin sa mga mata ni Arthur. Nakita niya kasi na seryoso ang kanyang stepdad. Sigurado po ba kayo pa?
Ngumiti si Arthur at tumango. Oo naman, Jennifer. Isang malaking karangalan sa akin kung hahantong tayo doon sa sinasabi mo. Unti-unti na ring napangiti si Jennifer. Sa sobrang tuwa niya, ay napayakap pa nga siya ng mahigpit kay Arthur. Halika na, pumasok na tayo sa loob para makapagsimula na tayo. Inakbayan pa ni Arthur si Jennifer at mula doon sa terasa ay pumasok nga sila sa loob ng kwarto. Samantala doon sa kabilang kwarto ay lalo pa ngang sumama ang loob ni Lucia dahil makailang beses na niyang tinatawagan si Jake pero hindi ito sumasagot. Nakakainis. Ano ba nangyari sa kanya? Kasalanan ni Papa ang lahat ng tuwi. Hanggang sa napahiga na nga si Lucia. Wala siyang kamalay-malay sa kasalukuyang nagaganap sa kabilang kwarto. Doon sa kabilang kwarto kung saan nagkalat na nga sa lapag ang mga bagay-bagay mula sa bunsong dalaga. Wala nang natira dito na kahit na ano habang nakatayo siya sa harapan ni Arthur. Si Arthur na nakaupo naman sa gilid ng kama. Hindi niya maalis ang mga mata niya kay Jennifer. Hindi siya makapaniwala na naroon ito sa kanyang harapan habang nasa ganong sitwasyon. Sa sandaling yon ay talagang nabuhayan na siya ng sobra. Halatang naiilang naman si Jennifer at bahagya itong napapayuko. Makikita rin ang matinding pamumula ng pisngi nito. Pa, hindi pa po ba tayo magsisimula? Doon lang muling napatingin si Arthur sa mga mata ng dalaga. Sige, halika na dito. Dahan-dahan na lumapit si Jennifer at naupo ito sa tabi ni Arthur. Tumitig si Arthur sa malaanghel na kagandahan ng bunsong dalaga at siningit pa niya ang ilang hibla ng buhok sa likuran ng tenga nito. Bahagya pa ring napapaiwas ng tingin si Jennifer. Bakit ba parang nahihiya ka? Napakaganda mo naman, Jennifer. Doon lang nagawang tumingin ni Jennifer sa mga mata ni Arthur at matipid siyang ngumiti. Handa ka ba talaga para dito? Tumango ang bunsong dalaga. Handa po ako, pa. Basta po para sa ikakasaya ninyo. Palagi po akong handa. Muling napangiti si Arthur. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Jennifer at nilagay yon sa kanyang balikat. Humawak naman si Arthur sa bewang ng dalaga. Saglit pa nga na parang nakuryente ang dalaga. Magkatitig pa rin ang kanilang mga mata hanggang sa kusa na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Di naman na nga nila ang isang matamis na halik at naging mitya ang halik na yon para mapunta sila sa totoo nilang pakay. Sa pagdilat ng mga mata ni Jennifer ay nakita na lang niya ang kanilang mga sarili na nakahiga na doon sa malambot na kama. At doon ay nagpatuloy na nga sila sa isang tagpo. 10:00 ng gabi ay namutawi doon sa kwarto ang isang kaganapan. Ang isang kaganapan na pareho din naman nilang kagustuhan. Maririnig doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay na hindi mapigilan ni Jennifer. Habang si Arthur ay tila nawala na rin sa katinuan. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mapunta sa bagay na hindi naman dapat. Basta ang mahalaga sa kanya ay mapunan ng bunsong dalaga ang kanyang pangangailangan bilang isang lalaki. Samantala doon sa kabilang kwarto ay matutulog na sana si Lucia, pero napatigil nga siya sa tila kakaibang ingay na kanyang naririnig. Napapaisip siya kung saan yon galing. Nagpalinga-linga siya doon sa kanyang kwarto. Tumayo pa siya at akmang lalabas na sa kwarto pero saktong tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag ang nobyo niyang si Jake. Kaagad na sinagot ni Lucia ang tawag nito at hindi na pinansin pa ang kakaibang ingay na kanyang naririnig. At dahil doon ay hindi na nga naistorbo pa ang kaganapan sa kabilang kwarto. Ang kaganapan na nagpapatuloy at lalo pang tumitindi. Ang kaganapan sa pagitan ni Arthur at ng bunsong dalaga na si Jennifer. Ate, ayos ka lang ba?
Tanong ni Jennifer nang makita niyang malungkot ang kanyang ate na si Lucia. Naroon kasi si Lucia sa balkonahe ng bahay. Halatang malungkot ito at namumugto pa ang mga mata nito buhat ng matinding pag-iyak sa nagdaan na gabi. Napatingin si Lucia sa kanyang kapatid. Nakipaghiwalay na sa akin si Jake. Napag-alaman ko kahapon na may ibang babae na siyang sinasakay sa motorsiklo niya. Nakita ko sila mismo kahapon sa labas ng school. Natigilan si Jennifer sa kanyang narinig. Naupo siya sa tabi ni Lucia at niyakap ito. Ate, walang masamang umiyak. Kasi niloko ka. Alam kong nasasaktan ka. Pero darating din ang araw na marirealize mo na hindi worth it ang lalaking yun para sa'yo. Hindi nakasagot si Lucia. Nakayakap lang din siya sa kanyang bunsong kapatid. Hanggang sa narinig nila ang boses ni Arthur na kauuwi lang galing sa trabaho. Anong nangyayari dito? Lucia? Bakit ka umiiyak? May problema ba? Kumalas na rin naman na sa yakap ang magkapatid sa isa't isa. Lumingon si Jennifer sa kanilang stepfather. Pa, hayaan mo na lang po muna kami ni Ate Lucia dito. Ako na pong bahala sa kanya. Napabuntong hininga si Arthur, pero sa huli ay hinayaan na lang muna niya ang dalawang dalaga doon sa balkonahe at pumasok na siya sa bahay. Kinagabihan ay nasa kalahating oras nang kausap ni Arthur ang misis niyang si Josephine. Masaya ang kanilang pag-uusap at halatang namimiss na talaga nila ang isa't isa. Dumating pa nga sa punto na ang kanilang naging usapan ay ang bagay na hindi na nila nagagawa mula nang sila ay nagkalayo. Kapag bumalik ka dito, siguradong kawawa ka talaga sa akin. Hindi talaga kita titigilan. Alam mo namang namiss talaga kita na sobra. Tumatawa naman si Josephine mula sa kabilang linya. Dapat ba ako matakot? Pero bakit parang nakaka-excite? Hayaan mo, ihahanda ko talaga ang sarili ko para na rin sa kagustuhan mo. Lalo pa nga at nasa 1 taon na mula nang danasin mo yon. Nasamid bigla si Arthur. Iyon kasi ang pagkakaalam ni Josephine. Ang alam nito ay siya ang huling nakasama ng kanyang mister sa isang kaganapan. Lingid sa kaalaman nito ay napupunan na pala ni Jennifer ang pangangailangan ng lalaking asawa. Han, ayos ka lang ba? Bakit parang bigla ka natahimik dyan? Doon lang bumalik sa ulirat si Arthur. Wala naman. Medyo inaantok na rin kasi ako. Bahagyang tumawa ang babaeng asawa. Sige na. Alam kong pagod ka rin sa trabaho doon sa opisina ninyo. Matulog ka na at magpahinga. Maya-maya matutulog na rin ako Matapos makausap ni Arthur ang kanyang misis, ay hindi pa rin siya agad natulog. Naiisip pa rin niya ito at talagang namimiss na niya ito ng sobra. Hanggang sa pumasok doon sa kwarto niya ang dalagang si Jennifer. Pa, mabuti at gising pa po kayo. May dala po akong tsaa para sa inyo. Suot pa ni Jennifer ang kanyang maninipis na damit na kanyang pantulog. Sa kanyang kasuotan ay talagang lumitaw ang magandang hugis ng pangangatawan nito. Napangiti si Arthur habang nakatingin sa bunsong dalaga. Maraming salamat, Jennifer. Matapos mailapag ni Jennifer ang tsaa doon sa mesa, ay tumabi nga siya kay Arthur doon sa malaking kama. Yumakap pa siya sa matipunong braso nito. Pa, pwede po ba dito na lang muna ako matulog ngayong gabi? Sumagot si Arthur. Oo naman. Walang problema sa akin. Dito ka na lang para hindi ako nalulungkot. Namimiss ko kasi ulit ang mama mo Sa puntong yon ay alam naman na ni Jennifer ang gusto ni Arthur at wala namang kaso yon sa kanya dahil handa rin naman siyang ibigay ang kagustuhan nito. Saka nga pala, ano ba nangyayari sa Ate Lucia mo? Bakit pala siya umiiyak kanina? Doon ay nagkwento na nga si Jennifer. Yung boyfriend po kasi niya na si Jake.
Nakipaghiwalay na sa kanya kahapon. Kaya mula pa kagabi umiiyak na si Ate Lucia doon sa kwarto niya. Natigilan si Arthur sa kanyang nalaman. Napabuntong hininga siya. Ibang klase ang lalaking yon. Sinasabi ko na nga ba, matapos niya makuha ang gusto niya sa ate mo, bigla na lang niyang iiwanan. Yan si Lucia naman kasi, ayaw makinig sa akin. Sumagot si Jennifer. Pahayaan niyo na po si ate. Sa mga susunod na araw, sigurado makakalimutan niya rin ang lalaking yon. Napatango si Arthur. Alam din naman kasi niya kung gaano katapang na babae si Lucia. Pero ang kinakabahala ko lang, sigurado sa mga susunod na araw, ibang lalaki naman na magiging boyfriend ng ate mo. Hindi sumagot si Jennifer. Napalingon dito si Arthur at nakita niyang nakatingin lang ito sa kanya. Bakit, Jennifer? May gusto ka ba sabihin? Sumagot ang bunsong dalaga. Wala po akong gustong sabihin. Pero may gusto na po akong gawin. Napakunot ang noo ni Arthur hanggang sa mariin nga siyang hinagkan ni Jennifer sa labi. Tumagal yon na nasa 10 segundo. Matapos niyon ay muling tumitig ang dalaga sa mga mata ni Arthur. Akala ko naman kung anong gusto mo. Yun lang pala. Hinaplos ng mga daliri ni Arthur ang malaanghel na mukha ni Jennifer. Wala naman akong planong tanggihan ka sa gusto mo. Kasi kagustuhan ko rin yung Jennifer. Matamis ang ngiti na namutawi sa labi ng bunsong dalaga hanggang sa isang matamis na halik ang pinadama dito ni Arthur. Marahan yon na may halong pag-iingat at pagmamahal. Pero hindi naglaon ay unti-unti itong lumalim. At doon ay nagpatuloy na nga sila sa pareho nilang nais. 11:00 ng gabi, tahimik na sa buong bahay. Pero ilang saglit lamang ay namutawi na nga sa isang kwarto ang may kalakasan na ingay. Ang ingay na hindi mapigilan ng bunsong dalaga. Masaya si Jennifer sa mga ganong sandali. Nakikita kasi niya kung paano niya nabibigyang kasiyahan ang lalaki na tinuturing nilang ama. At palagi nga siyang handa para ibigay ang pangangailangan nito. Pero sa mga oras na yon ay hinahanap na pala siya ng kapatid niyang si Lucia. Gusto kasi ni Lucia ng kausap dahil hirap itong makatulog. Jennifer? Pero naroon ang pagtataka ng panganay na dalaga nang magpunta siya sa kwarto ng kanyang kapatid. Wala doon si Jennifer. Naroon ang kanyang pagtataka dahil hindi naman ito naalis ng bahay lalo na sa 10 oras ng gabi. Nasaan kaya siya? Saglit na naupo sa gilid ng kama si Lucia hanggang sa narinig nga niya ang kakaibang ingay na nagmumula sa kung saan. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Saan galing ang ingay na yon? Lumapit siya sa dingding hanggang sa napagtanto niya na galing yon sa kwarto ng kanilang stepfather na si Arthur at alam ni Lucia kung ano ang bagay na nagaganap doon. May kasamang babae si Papa. Kung gano'n niloloko niya si Mama. Habang tumatagal ay tila lalo pa ngang bumibilis at lumalakas ang kakaibang ingay. Nilabas ni Lucia ang kanyang cellphone. Hindi niya talaga gusto si Arthur para maging pangalawang ama dahil gusto na rin talaga niyang bumalik doon sa kanila sa Davao. At naisip niya na magandang pagkakataon ang sandaling iyon upang hiwalayan ng kanilang ina si Arthur. At kailangan na lamang niya ay isang mabigat na ebidensya. Mula sa terasa ng kwarto ni Jennifer ay tumawid siya papunta sa terasa ng kanilang stepfather. Tuloy-tuloy pa rin ang ingay kaya alam ni Lucia na hindi pa rin natatapos ang kaganapan. Hanggang sa sumilip na nga siya sa kwarto. Nagkataon na bukas ang ilaw kung kaya't madali niyang nakita ang lahat. Kumpirmado, nakita ni Lucia ang kasalukuyang kaganapan doon sa kwarto. Hanggang sa sinimulan niya nga itong kuhaan ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Napapangiti pa si Lucia habang pinapalinaw ang kanyang mga kuha. Humanda ka sa akin pa.
Siguradong hihiwalayan ka na ni Mama. Sigurado mangyayari yun kapag nakita niya mga litrato na to. Hanggang sa tila tumigil ang mundo ni Lucia sa sunod niyang napagtanto. Doon lang niya napag-alaman na ang babaeng kasama ni Arthur ay walang iba kundi ang bunso niyang kapatid na si Jennifer. Ilang segundo natulala si Lucia habang sina Arthur at Jennifer ay nagpapatuloy doon sa loob ng kwarto. At nang matapos ang mga ito ay sunod na maririnig ang mga matinding paghingal. Naroon din ang malalaking ngiti sa kanilang labi. Ayos ka lang ba? Napagod ba kita na sobra? Tanong ni Arthur nang mahiga na siya sa tabi ng bunsong dalaga. Medyo pawisan pa silang pareho. Hindi naman po pa. Ayos lang naman po ako. Yumakap pa si Jennifer sa matipunong braso ni Arthur. Sige na, matulog na tayo. Saglit pang humalik si Arthur sa noo ng dalaga at doon ay magkayakap nga silang natulog. Wala silang kamalay-malay na sa mga oras na yon ay naroon sa terasa si Lucia. Si Lucia na natunghayan ang lahat ng lihim ni na Arthur at Jennifer. Alas 8 ng gabi nang makauwi si Arthur galing sa trabaho. Sa pagpasok niya doon ay naabutan niyang nanonood ng telebisyon sa sala ang dalagang si Lucia. At katulad ng inaasahan ay hindi nga siya pinansin nito. Hindi ito tulad ni Jennifer na sa tuwing uuwi siya ay nagmamano pa sa kanya. Umakyat kaagad patungo sa kwarto si Arthur nang hindi man lang talaga sila nagpapansinan ng panganay na dalaga. Bago pa makarating si Arthur sa kanyang kwarto, ay napansin niyang bukas ang pintuan ng kwarto ni Jennifer. Saglit siyang napatigil dahil patay ang ilaw at tila walang tao. Dahan-dahan na sumilip doon si Arthur. Jennifer? Jennifer, nandyan ka ba? Binuksan ni Arthur ang ilaw at doon ay napagtanto niyang wala ang bunsong dalaga. Napaisip si Arthur kung saan ito naroroon. Samantala ay patuloy lang sa panonood doon sa sala si Lucia. Hanggang sa nakita niyang pababa na ulit ng hagdan ang kanyang stepfather na si Arthur. Nakita niyang nakapagbihis na ito. Nakasuot lang ito ng sando at boxer shorts na nakasanayan nito sa tuwing naroon ito sa bahay. Pasimple na umirap si Lucia. Hanggang sa sandaling yon ay hindi siya makapaniwala na nagawa ni Arthur ang isang bagay sa kapatid niyang si Jennifer. Lucia, nasaan ang kapatid mo? Bakit wala siya doon sa kwarto? Tumingin si Lucia kay Arthur. Bakit po kayo pumasok sa kwarto ni Jennifer? Saglit na napatigil si Arthur. Nakita ko nakabukas ang pintuan ng kwarto niya. Kaya sumilip ako doon at nalaman kong wala doon si Jennifer. Muling umirap si Lucia. Umalis po si Jennifer. Nakipagkita po siya sa mga kaibigan niya. Nasabi pa nga po niya sa akin na gagabin siya ng uwi eh. Natigilan si Arthur. Pero hindi siya nagpaalam sa akin. Sumagot si Lucia. Sa akin lang po siya nagsabi. Wala naman po kasi kayo dito sa bahay kanina eh. Naisip ni Arthur na wag nang patulan si Lucia. Alam kasi niya na mauuwi na naman sila sa matinding pagtatalo, oras na pakialaman niya pa ito. Kaya sa huli ay lumabas na lang ng bahay si Arthur at tumambay doon sa balkonahe. Pasimple itong sinisilip ni Lucia at napag-alaman niya na tinawagan pala nito si Jennifer. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka dyan. Tumawag ka lang kapag may problema. Nang lumingon si Arthur ay mabilis na nakapagtago si Lucia. Hanggang sa muli na ngang pumasok sa loob ng bahay si Arthur. Nakausap ko si Jennifer. Baka bukas na daw siya makakauwi. Puro babae naman ang kasama niya kaya hindi dapat tayo mag-alala. Napaismid si Lucia. Bakit po pa? Kung lalaki ba ang kasama ng kapatid ko, mag-aalala ka ba? Napatigil si Arthur dahil pansin niya na tila may laman ang sinasabi ng dalaga.
Siyempre naman mag-aalala ako. Alam mo naman kung gaano kahigpit ako sa inyong dalawang magkapatid. Muli pang nagtanong si Lucia. May parating pala sana akong bisita ngayong gabi. Si Alvin. Kaklase ko siya at manliligaw. Pwede ko ba siya papuntahin ngayong gabi dito? Napaisip si Arthur sa paalam ng dalaga hanggang sa nagbuntong hininga siya. O sige na. Papayagan kitang tumanggap ng bisita. Papayagan na rin kita magpaligaw. Tutal hindi ka na bata. Dalaga ka na, Lucia. Kailangan mo nga siguro talaga yan, pero sana magamit mo bilang inspirasyon. Papuntahin mo na dito yung sinasabi mong manliligaw mo. Hahayaan ko kayo. Pero hanggang dito lang kayo sa sala at hindi kayo pwede umakyat doon sa kwarto. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakatingin lang din ng seryoso si Lucia kay Arthur. Hindi na nag-antay pa ng sagot si Arthur at agad na siyang bumalik sa kanyang kwarto. Bandang 11:00 ng gabi ay nakita ni Arthur ang pagdating ng isang binata na sakay ng isang motorsiklo. Napag-alaman niyang hindi ito ang dating nobyo ni Lucia na binugbog niya na nasa 1 linggo na rin ang nakakalipas. Pasimpleng nakasilip doon sa terasa si Arthur. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Huwag ka mag-alala, tulog naman ang stepfather ko eh. Napaismid si Arthur sa kanyang narinig. Sino naman ang nagsabi sa inyong tulog na ako? Kahit magdamag akong gising, wala akong pakialam. Mabantayan ko lang kayong dalawa. Nahiga doon sa kama si Arthur. Hindi nga talaga siya natulog. Katabi lang naman ng kwarto niya ang kwarto ni Lucia, kaya siguradong maririnig niya kung nagpunta ang mga ito doon. Hanggang sa hindi nga nagkamali ng hinala si Arthur. Makalipas lamang ang nasa 10 minuto, ay narinig niyang may pumasok sa kabilang kwarto. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Arthur at agad siyang nagtungo doon. Lucia? Lucia, buksan mo tong pinto! Sambit ni Arthur habang kumakatok. Ilang segundo pa ang lumipas ay binuksan din ni Lucia ang pinto. Bumungad nga sa kanya si Arthur na seryosong nakatingin sa kanya. Lalo pang naging seryoso ang mga mata ni Arthur nang makita niyang nakatapis ng puting tuwalya si Lucia na halatang planong maligo. May usapan na tayong dalawa, di ba? Sinabi ko na hayaan kita magpapunta na maliligaw mo dito sa bahay. Pero hanggang dun lang kayo sa sala. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hanggang sa binuksan na ni Lucia ng buo ang pintuan. Ano po ba ang kinagagalit ninyo? Napakunot ang noo ni Arthur dahil hindi niya nakita doon sa loob ng kwarto ang binata na nakita niyang dumating kanina. Napabuga ng hangin si Lucia. Naupo siya doon sa gilid ng kama habang nananatiling nakatingin kay Arthur. Bakit ba palagi niyo na lang po ako pinag-iinitan? Hanggang sa binagsak ni Lucia ang sarili niya doon sa kama. Hindi po ba dapat si Jennifer ang pinapagalitan ninyo? Napakunot ang noo ni Arthur at sa sandaling yon ay hindi niya naiwasan na pagmasdan si Lucia na naroon nga sa kama. Para bang may kung ano na unti-unting bumabalot kay Arthur. Ano ibig mo sabihin? Seryoso pa rin ang mga mata ng panganay na dalaga. Alam ko kung bakit hindi niyo po siya pinapagalitan. Muling bumangon si Lucia. Kasi nabibigay niya ang gusto ninyo. Labis na natigilan si Arthur nang makita niya ang litratong pinakita ng dalaga. Litrato nila yon ni Jennifer habang nasa isang kaganapan. Hindi na nakapagsalita pa si Arthur. Ilang segundo na nanaig ang nakakabinging katahimikan bago ito muling binasag ni Lucia. Bakit hindi po kayo makapagsalita? Huminga ng malalim si Arthur. Hindi ko sinasadya yun. Namimiss ko lang ang mama nyo. At nagkataon na gustong ibigay ni Jennifer ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Napatingala si Arthur sa kisame at nagbuntong hininga siya. Pasensya na kung hinayaan ko mangyari yon. Pero sa muling paglingon ni Arthur kay Lucia ay labis siyang natigilan.
Nakita kasi niya ang puting tuwalya na naroon na sa lapag habang si Lucia ay nakahiga ng muli doon sa kama. Bakit ako pa? Hindi niyo po ba gusto? Utal-utal na sumagot si Arthur. Lucia, ano bang ginagawa mo? Malalim ang paghinga ni Arthur at sa sandaling yon ay hindi niya nga maalis ang mga mata niya sa dalaga na nasa ganong sitwasyon. Kung ibibigay ko rin po ang pangangailangan ninyo, magiging mabait na din po ba kayo sa akin? Pinilit ni Arthur na pairalin ng tama ang kanyang isipan. Pero Lucia, hindi ko pwedeng hayaan na kung kani-kaninong lalaki mo ibibigay ang sarili mo. Hanggang sa tumayo na nga si Lucia at bahagya siyang lumapit kay Arthur. Pero katulad ninyo, may pangangailangan din po ako bilang isang babae. Pero kung hahayaan nyo, gusto kong kayo na lang po palagi ang magbigay ng pangangailangan ko. Tutal kailangan nyo din naman yun pa eh. Habang nasa malayo si Mama. Napaisip si Arthur sa sinabi ng dalaga. Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Tumango si Lucia. Makikita ang sinseridad sa mga mata nito. Sigurado po ako. Susundin ko po lahat ng ipag-uutos ninyo. At hindi po malalaman ng kahit na sino itong magaganap sa atin. Kahit pa ang kapatid ko si Jennifer. Lalo pang lumalim ang paghinga ni Arthur at talaga nga namang nabuhayan na siya ng sobra. Bumalik doon sa kama si Lucia at muling nahiga. Nakatingin lang siya kay Arthur na nakatayo pa rin habang nakatingin sa kanya. Hinihintay ko po kayo. Gamitin natin ang isa't isa para sa pangangailangan natin. Hindi makapaniwala si Arthur sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na darating sa punto na ang dalawang anak ni Josephine ay nanaising magpaubaya sa kanya. Noong una ay ang bunsong si Jennifer at sa sandaling yon ay naroon naman si Lucia. Si Lucia na talaga nga namang hindi matatanggihan ng kahit na sinong lalaki dahil sa taglay nitong kagandahan. At sa huli ay tumaliwas na nga sa tama ang pag-iisip ni Arthur. Sige Lucia, pumapayag ako. Namutawi ang matamis ng ngiti sa labi ng panganay na dalaga. Doon ay napangiti na rin si Arthur. Naisip na rin kasi niya na iyon na ang tamang pagkakataon para makasundo niya ang panganay na anak ng kanyang asawa at hindi rin maitatanggi na matindi na ang kanyang pagkakabuhay. Umayos ng pagkakahiga si Lucia. Inayos pa niya ang bedsheet at mga unan habang nananatiling nakangiti. Muling nagsalita si Arthur. Pero sana handa ka. At sa muling paglingon ni Lucia, ay labis siyang natigilan. Sa sandaling yun ay makikitang nasa lapag na ang mga bagay-bagay na mula sa kanyang stepfather. Hindi mawari ni Lucia ang kanyang nararamdaman. Tila ba mas nangingibabaw sa pagkatao niya ang matinding kaba. Ano Lucia? Bakit parang ikaw naman tong biglang tahimik dyan? Lumapit si Arthur pero bahagyang napaatras ang panganay na dalaga. Sandali lang po pa. Bahagyang tumawa si Arthur habang nakatingin kay Lucia. Pinagmasdan niya muna ito mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Hanggang sa hinawakan na nga niya ang isang kamay ni Lucia. Maganda ka Lucia. Napakaganda mo. Utal-utal na sumagot ang dalaga. Maraming salamat po Papa. Tumitig si Arthur sa mga mata niya. Naisip ko lang din. Ito na siguro yung pagkakataon para magkasundo tayong dalawa. At huwag ka mag-alala. Akong bahala. Huwag ka matakot. Gusto ko magtiwala ka lang sa akin. Unti-unting napangiti si Lucia. Kahit paano ay nabawasan rin naman ang takot niya. Sige po pa. Kung kinaya po ni Jennifer, siguradong kakayanin ko rin naman po. Humawak ang isang kamay ni Arthur sa pisngi ng dalaga
habang nakatitig sa mga mata nito, hanggang sa pinadama na nga niya sa dalaga ang isang matamis na halik. Naroon man ang kaba ni Lucia, pero nagtiwala na lang din siya kay Arthur. Sa paglalim ng naturang halik, ay nagpatuloy na nga ito sa isang tagpo. Alas 11 ng gabi ay tuluyan ngang nanaig doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay. May kaalaman man si Lucia, pero tila nanibago siya sa puntong yon. Tila ba naging bago siya sa naturang kaganapan dahil doon ay talaga nga namang nahirapan siyang pigilan ng ingay na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Mula ng gabing may maganap kina Arthur at Lucia ay tuluyan ngang naging magkasundo ang mga ito. Nawala na ang madalas na pagtatalo doon sa kanilang tahanan. Naroon pa nga ang pagtataka ni Jennifer. Wala kasi siyang kamalay-malay na nagpapaubaya na rin pala ang kanyang ate sa kanilang stepfather. At ang mga kaganapan kina Arthur at Lucia ay nagpatuloy. Lalo pa nga nang magdesisyon si Jennifer na tumira na doon sa kanilang tiyahin kung saan mas malapit ang eskwelahan na kanyang pinapasukan. Natira na nga lang doon sa bahay sina Arthur at Lucia at sa puntong yon ay para bang sila na ang naging mag-asawa. 4 na buwan ang nakalipas, pauwi na galing sa trabaho si Arthur. Kausap niya pa sa cellphone ang dalagang si Lucia. Oo nga, pauwi na ako. Ako na magluluto ng hapunan natin. Pagkatapos ng exam mo, akong bahala sa'yo para mawala ang stress mo. Teka, hinahamon mo ba ako? O sige, magtatatlo tayo mamaya. Dapat kayanin mo yon. Humanda ka lang talaga sa akin. Sigurado magiging mahimbing ang tulog mo na sobra. Saktong nakarating na si Arthur sa parking lot nang natapos ang pag-uusap nila ni Lucia. Sa pagsakay niya ng kotse ay napatigil siya nang makita niyang naroon ang bunsong dalaga na si Jennifer. Jennifer? Ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo dito? Matipid nang umiti si Jennifer. Halatang may lungkot sa mga mata nito. Hindi niyo po ba ako na-miss? Natigilan si Arthur. Ano bang sinasabi mo? Bahagyang napayuko si Jennifer. Gusto niyo po ba talagang malaman kung bakit ako umalis doon sa bahay? Kasi si Ate Lucia na lang palagi ang pinagbibigyan ninyo. Natigilan si Arthur sa kanyang narinig. Opo pa. Alam ko po ang mga ginagawa niyo ni Ate Lucia. Napansin ko kasi na palagi na kayo magkasama tapos hindi niyo na po ako napapansin. Nagmatsyag po ko at nalaman kong may nagaganap na rin po pala sa inyo ni ate. Pero ayos lang. Hindi naman po ako galit eh. Siguro mas maganda lang po talaga si Ate Lucia kaysa sa akin. At sigurado mas may husay din po siya doon. Ano naman ang panama ko kay Ate Lucia? Nagbuntong hininga si Arthur. Huwag mo naman sabihin yan. Hindi mo dapat binabaliwala ang sarili mo. Pasensya na kung hindi na kita napansin mula nang may maganap sa amin ng ate mo. Siguro, mas madalas lang nauunang lumapit siya sa akin kaysa sa'yo. Pero kung nauna kang lumapit sa akin, hindi rin naman kita tatanggihan eh. Kasi maganda ka, Jennifer. Sobrang ganda mo. Saglit na natigilan si Jennifer hanggang sa unti-unti na rin itong napangiti dahil sa papuri na natanggap niya mula sa kanyang stepfather. Doon ay napangiti na rin si Arthur. Kaya pwede ba wag ka na magtampo? At kung pwede lang din sana, bumalik ka na doon sa bahay para magkakasama-sama na ulit tayo. At promise ko sa'yo, babawasan ko na yung sa amin ni Lucia. At mas dadalasan natin yung sa atin. Lalo pang napangiti si Jennifer. Talaga po ba? Sige po. Tatapusin ko lang po yung birthday ni Tita Adelpha. Tapos babalik na po ako doon sa bahay. Namiss ko rin po kasi talaga kayo ng sobra. Hinawakan pa ni Arthur ang kamay ng bunsong dalaga.
Namiss din kita sa sobra. Kaya siguro ganito na lang din yung pagkasabik ko nang makita kita ulit. Kung pwede nga lang sa kotse, gagawin ko talaga, Jennifer. Namula ang pisngi ng dalaga. Pero, baka po kung sinong makakita sa atin dito pa. Nandun na po ba sa bahay si Ate Lucia? Kung pwede po, doon na lang po sana tayo. Napaisip si Arthur. Pwede naman sana. Kaya lang kapag nandun na ako, hindi na kita mayatid papunta sa bahay ng Tita Delpha mo. Alam mo naman na medyo malayo ang bahay natin. Ganito na lang. May lugar dyan na malapit dito. Doon muna tayo. Kahit na 3 oras lang. At yung 3 oras na yon, talaga susulitin natin. Tumango si Jennifer na nakangiti. Sige po pa. Ayos lang naman po sa akin kahit saan tayo eh. Sasama po ako kahit saan niyo po ako dalhin. Hinalikan pa ni Arthur ang kamay ni Jennifer hanggang sa pinaandar na nga nila ang kotse. 5:00 pa lang ng hapon ng sandaling iyon, pero isang tagong lugar na ang pinuntahan ni na Arthur at Jennifer. Isang kwarto na walang kusina at bintana. At sa pagpasok pa lamang nila doon ay hindi na nga sila nag-aksaya pa ng oras. Doon sa loob ng kwarto ay nanaig kaagad ang may kalakasan na ingay na dulot ng pagkakaisa ng 2 tao. Hirap itong pigilan ni Jennifer na kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi maipagkakaila na talagang namiss nila ng sobra ang isa't isa. Doon ay masasabi ni Arthur na unti-unti nang dumarami ang kaalaman ni Jennifer sa naturang bagay at unti-unti ay nawawala na rin ang pagiging inosente nito. Umabot ang kaganapan ng mahigit 15 minuto bago natapos ang kakaibang ingay at ang katahimikan ay senyales na tuluyang natapos ang kaganapan. Pero hindi pa kaagad bumangon sina Arthur at Jennifer. Nanatili silang nakahiga para magpahinga. Sa sandaling yon ay nakayakap si Jennifer kay Arthur. Pa, sa palagay mo po ba, alam ni ate yung sikreto natin? Napaisip si Arthur. Totoong alam ni Lucia ang lihim na yon, pero hindi na lang ito sinabi ni Arthur. Sa palagay ko, hindi niya alam ang tungkol sa sikreto natin. At mas magandang hindi niya malalaman ang tungkol dito. Para na rin hindi kayo magkaroon ng pagtatalo. Muli pang nagtanong si Jennifer. Paano po kapag bumalik na ako doon sa bahay? Baka mahirapan po tayo. Bahagyang tumawa si Arthur. Bakit naman tayo mahihirapan? Ilang segundo pa bago sumagot si Jennifer. Naisip ko lang po na mahahati yung oras niyo sa amin ni Ate Lucia. Nababahala lang ako na ikaw po ang pinakamahihirapan. Napaismid si Arthur. Ano bang sinasabi mo? Siyempre kakayanin ko yun. Nagbuntong hininga si Jennifer. Tila may lungkot sa mga mata nito na tumingin kay Arthur. Pa, totoo po ba yung sinabi niyo kanina? Napakunot ang noo ni Arthur. Sinabi ko? Ang alin doon? Sumagot si Jennifer. Yung sinabi niyo po na kapag bumalik ako dun sa bahay, ako po ang uunahin ninyo kaysa kay Ate Lucia. Gusto ko lang po sanang makasiguro. Napatingin na rin si Arthur sa mga mata ng bunsong dalaga. Nagpatuloy naman si Jennifer sa kanyang sinasabi. Nung nandun pa po kasi ako sa bahay, naririnig ko yung mga ginagawa niyo na Ate Lucia doon sa kwarto. Sobrang nalulungkot po ko kasi parang nabaliwala po talaga ako. Humawak si Arthur sa pisngi ng dalaga. Pasensya na kung yun ang naramdaman mo. Hayaan mo. Hindi na yun mauulit. Oras na bumalik ka sa bahay, makakasiguro kang ikaw palagi ang uunahin ko. Unti-unti na rin naman nang bumalik ang ngiti ni Jennifer habang nakatitig sa mga mata ni Arthur.
Hanggang sa hinagkan nga siya ni Arthur sa labi. Napapikit ang mga mata ni Jennifer sa matamis na halik na iyon. Hanggang sa unti-unti nga itong lumalim. At patungo na ito sa kung saan. Pero saglit na umawat ang dalaga. Sandali lang po pa. Katatapos lang po natin, di ba? Ngumiti si Arthur. Bakit? Hindi mo na ba kaya? Sumagot si Jennifer. Hindi naman po sa ganun pa. Kaya lang kakayanin niyo pa po ba? Bahagyang tumawa si Arthur. Ako pa talagang tinatanong mo? Namiss lang din talaga kita na sobra. Isa pa, sinabi ko na sa'yo kanina na gusto ko sulitin yung oras natin dito. Napangiti si Jennifer. Senyales yon na gusto rin nito ang sinabi ni Arthur. Hanggang sa muli na nga nilang dinama ang matamis na halik. Hindi na rin nila inawat pa ang kanilang mga sarili. Sa ikalawang pagkakataon ay naganap muli doon sa kwarto ang isang kaganapan. Namutawing muli doon ang may kalakasan na ingay na hindi magawang pigilan ng bunsong dalaga. Umabot ang naturang kaganapan ng mahigit 20 minuto bago ito tuluyang matapos. Hanggang sa binagsak ni Arthur ang kanyang sarili dahil sa sobrang pagod. Bandang 8:00 ng gabi, oras na para lisanin ni na Arthur at Jennifer ang kwarto na kanilang inupahan. Isang lalaking hotel staff ang nagtungo nga doon sa kwarto. Sir? Ma'am? Time nyo na po. Mag-e-extend pa po ba kayo? Walang nagbubukas ng pinto. Sinubukan pang ilapit ng lalaking staff ang kanyang tenga sa pinto at doon ay narinig nga niya ang isang kakaibang ingay. Senyales yon na kasalukuyang namumutawi doon ang isang kaganapan. May kalakasan at kabilisan ng ingay na bahagya pang nagpatawa sa lalaking staff ng motel. Grabe, ibang klase tong dalawang to. Hanggang sa hindi na muna inistorbo pa ng lalaking staff ang kaganapan. Ang kaganapan na 3 beses nang namumutawi doon sa kwarto sa pagitan ni na Arthur at Jennifer. Doon ay talaga nga namang sinulit nila ang sandali na silang dalawa lamang ang magkasama. 9:00 ng gabi ay mag-isa lang na naroon sa bahay si Lucia. Mag-isa lang siyang kumain dahil nga hindi pa rin nauwi ang kanyang stepfather na si Arthur. Makailang beses na nga niya itong tinatawagan pero hindi ito sumasagot. Nasaan na kaya si Papa? Siguradong kumain na rin siya. Hanggang sa napangiti si Lucia sa kanyang naisip. Ang mabuti pa maliligo na muna ako para masuot ko na yung binili kong damit. Siguradong magugustuhan yun ni Papa. Nagtungo na rin agad sa banyo ang panganay na dalaga para maligo. Wala pang 15 minuto ay dumating naman na doon sa bahay si Arthur. Nagtaka siya dahil patay ang ilaw sa buong bahay. Lucia? Bakit parang wala pa siya? Nagbuntong hininga si Arthur. Matindi ang kanyang pagod matapos ang mga kaganapan sa pinuntahan nila ni Jennifer. Umakyat sa kwarto si Arthur. Sa iisang kwarto na lang kasi sila natutulog ni Lucia. Mula nga nang silang dalawa na lang ang matira doon sa bahay. Sa pagpasok ni Arthur sa kwarto ay naamoy kaagad niya ang napakabangong halimuyak. Binuksan niya ang ilaw. Nang manaig ang liwanag sa kwarto ay nakita niyang naroon sa kama ang panganay na dalaga. Nakahiga ito habang suot ang maninipis na kasuotan na talaga nga namang nagpalitaw palalo sa kanyang kagandahan. Matamis pa ang ngiti nito kay Arthur. Nakatulala si Arthur hanggang sa unti-unti rin siyang napangiti. Tila ba sa sandaling yon ay biglang nawala ang pagod na kanyang nararamdaman. Sa puntong yon ay muling nabuhayan si Arthur. Matamis ang ngiti ni Lucia habang nakatingin dito. Pa, mabuti naman at dumating na po kayo. Akala ko hindi na po kayo makakauwi eh. Doon ay napangiti na rin si Arthur. Kanina ka pa ba dito sa bahay? Sumagot ang dalaga.
Medyo po pa. Pero ayos lang. Mas mainam na rin na ngayon lang po kayo nakauwi. Kasi tingnan niyo po napaghandaan ko po tong gabi natin. Naka-dim light ang kwarto ng sandaling iyon. Halatang bagong palit din ang bedsheet. Masyado mo namang hinanda tong kwarto. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na sarili mo dapat ang hinanda mo? Bahagyang tumawa si Lucia. Handa naman po ako. At palagi naman po akong handa para sa inyo, di ba? Napaismid si Arthur. Tingnan natin. Ang mabuti pa, huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Simulan na natin to para matapos sa kagad tayo. Napakunot ang noo ni Lucia. Pero pa, bakit po parang nagmamadali kayo? Hindi ba't sinabi niyo sa akin na magtatatlo tayo ngayong gabi? Sumagot si Arthur. Bakit? Sinabi ko bang hindi? Ang usapan ay usapan at hindi natin pwedeng baguhin yon. Hanggang sa makikita na isa-isa nang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula kay Arthur. Ilang saglit pa ay wala na ngang natira dito na kahit na ano. Doon ay muling naging seryoso ang mga mata ni Lucia habang nakatingin kay Arthur. Napagtanto niyang nabuhayan na pala ng sobra ang kanyang pangalawang ama. Lumapit na nga rin doon si Arthur at bahagya namang bumangon si Lucia. Kumapit si Arthur sa bewang ng dalaga habang nakatitig siya sa mga mata nito. Ngayon, nasagot na yung mga tanong sa isipan ko. Mula nang makasama ko kayo dito sa bahay, kaya pala napakarami mong manliligaw. Napakaganda mo pala kasi talaga, Lucia. Namula ang pisngi ni Lucia sa papuri na kanyang narinig. Kayo rin po. Kaya pala kayo ang pinili ni Mama kahit pa na maraming lalaking umaaligid sa kanya. Bukod kasi sa gwapo na at mabait, ibang kasiyahan din po talaga ang nabibigay niyo sa aming mga babae. Kasiyahan na hindi kayang tumbasan ng kahit na sino. Kaya po, handa ako palagi para sa inyo. Dahil kagustuhan ko rin po yon. Lalo pang napangiti si Arthur. Muli niyang pinagmasdan ang dalaga. Bagay na bagay sa itong suot mong damit. Mukhang pinaghandaan mo talagang gabin to . Pero alam mo ba kung anong mas bagay sa'yo? Bumulong pa si Arthur sa kaliwang tenga ni Lucia. Bahagyang napatawa ang panganay na dalaga at marahan pang kinurot ang braso ni Arthur hanggang sa kumapit na nga siya sa matipunong balikat nito. Doon ay sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa hanggang sa naglapat ang kanilang mga labi. Doon ay dinamanga nila ang isang matamis na halik na naging mitya na rin para mapunta sila sa isang tagpo. 9:00 ng gabi ay namutawi nga doon ang isang kakaibang ingay na halos gabi-gabi nang naririnig doon sa naturang kwarto. Ang ingay na senyales ng isang kaganapan. Ang kaganapan na ika-4 na beses nang dinaranas ng 40 anyos na si Arthur. Matindi man ang pagod niya pero tila napawi ito ng kagandahan ni Lucia. Tuloy-tuloy ang ingay na halos naririnig na sa buong bahay. Pero wala nang pakialam pa sina Arthur at Lucia dahil alam nilang silang dalawa lang naman ang tao doon sa bahay. Kaya nga malayang-malaya nilang nagagawa ang lahat ng kanilang kagustuhan. Tumagal din yun ng nasa 10 minuto. Binagsak ni Arthur ang kanyang sarili sa tabi ni Lucia. Medyo pawisan ito at halatang matindi ang pagod. Medyo hingal din si Lucia pero mabilis din naman siyang nakarecover. Napatingin siya kay Arthur. Napansin niya nga ang matinding paghingal nito. Pa? Ayos lang po ba kayo? Napalingon si Arthur kay Lucia na nasa kanyang tabi. Oo naman, ayos lang ako. Sumagot si Lucia. Parang matindi na po ang pagod ninyo . Siguro masyado kayong maraming ginawa doon sa opisina. Saglit na napatigil si Arthur. Hindi kasi alam ni Lucia na ang katatapos lang na kaganapan ay ang ika-4 na beses na ni Arthur. Dahil nga sinulit nila ni Jennifer ang kanilang muling pagkikita. Oo,
Medyo marami nga akong tinapos na trabaho sa opisina. Pero ayos naman ako. Kayang-kaya ko pa. Napangiti si Lucia at yumakap pa sa matipunong braso ni Arthur. Napangiti rin si Arthur. Alam mo, kapag nasa ganitong sitwasyon tayo, hindi kita nakikita bilang anak ko. Kasi nakikita kita bilang asawa ko. Ang kulang na nga lang, magkaroon tayo ng mga anak. Napangiti si Lucia. Kung mabibigyan kasi siya ng pagkakataon, ay gugustuhin niya ring magkaanak sila ni Arthur kahit pa nga na hindi niya ito asawa. Pa, paano po kapag umuwi na dito si Mama? Hindi na po ba natin magagawa yung gusto natin? Sumagot si Arthur. Hindi naman ako papayag. Siyempre gagawin natin ang paraan. Kailangan lang siguro natin mag-ingat para hindi niya tayo mahuli. Sumagot si Lucia. Sige po pa, aasahan ko po yan ha. Nanaig ang katahimikan hanggang sa napansin ni Lucia na napapikit ang mga mata ni Arthur. Nakatulog nga ito sa sobrang pagod. Nagbuntong hininga si Lucia. Pero sa huli ay hinayaan na lamang muna niyang makapagpahinga saglit ang kanyang pangalawang ama at yumakap lamang siya dito. Pero bandang 10:00 ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Arthur, ay unti-unti nga siyang naalimpungatan dahil sa kung ano, at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay napatigil siya sa ginagawa ni Lucia. Tumingin pa ito sa kanya at ngumiti. Doon ay napangiti na lang din si Arthur at bahagya siyang tumawa. Dahil doon ay muli ngang nabuhayan si Arthur. Nagpatuloy si Lucia habang si Arthur ay nakatingala lang sa kisame. Malalim ang kanyang paghinga. Masasabi niyang ibang klase talaga ang husay na mayroon ng panganay na dalaga, na sa 3 minuto ang lumipas ay lumapit na si Lucia kay Arthur. Malaki ang ngiti nilang pareho. Pa, okay na po ba ulit kayo? Kaya niyo na po ba? Bahagyang tumawa si Arthur. Oo naman, basta ikaw, nanginginig pa. Hanggang sa pinadama nga ni Arthur kay Lucia ang isang matamis na halik. At sa paglalim ng halik na yon ay nagpatuloy na nga ito sa kanilang nais. 10:00 ng gabi ay muli ngang namutawi doon sa kwarto ang isang kaganapan. Ang kaganapan na 2nd beses na ni Lucia, habang 5th beses naman ni Arthur sa araw lang na iyon. May kalakasan ng ingay na hirap pigilan ni Lucia at hindi niya inaasahan na ang kaganapan na yon ay aabot ng halos kalahating oras. Nang matapos sila ay pareho silang hinihingal na binagsak ang kanilang mga sarili sa kama. Wala silang pag-uusap. Matindi ang pagod ni Lucia pero hindi niya iyon ininda. Masaya pa rin siya na napasaya niya ang kanyang pangalawang ama. Nilingon ni Arthur si Lucia. Ano? Ayos ka lang ba? Kakayanin mo pa ba? Bahagyang tumawa si Lucia na halatang naghahabol pa ng hininga. Oo naman po. Gusto ko pong tumupad sa usapan natin. Kaya hindi po ako susuko pa. Saglit na napatigil si Arthur. Hindi kasi niya alam kung kakayanin pa niya ang 3 beses nila ni Lucia. Ang 3 beses na 6 naman ni Arthur kung sakali. Pero ayaw niyang ipahalata kay Lucia na nahihirapan na siya. Sige, walang problema. Pero pwede bang pahabain muna natin yung pahinga natin? Siguro kumain muna tayo. Matinding gutom na ang nararamdaman ko. Bigla ako naalala na hindi pa pala ako kumakain. Sumagot si Lucia. Kaya lang po pa, wala po ako nilutong hapunan natin eh. Nagbukas lang po ako ng dilata. Akala ko po kasi mauuna kayo makakauwi dito sa bahay dahil nga medyo ginabi ako dahil sa exam ko sa school. Nagbuntong hininga si Arthur. Pasensya na. Hindi ko rin akalain na late ako makakauwi galing sa trabaho. Ang mabuti pa, magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Sigurado ako nagutom ka rin sa pagod.
Bahagyang tumawa si Lucia. Sige po pa, magpa-deliver na lang po tayo. Kaagad niyang inabot ni Arthur ang kanyang cellphone na naroon sa maliit na mesa na nasa tabi lang din ng kama. Agad siyang nag-order ng makakain nila ni Lucia at matapos niyon ay bumangon na nga silang pareho. Halika na, doon na lang tayo sa baba. Hintayin na lang natin doon yung pagkain. Tumango si Lucia. Nauna siyang tumayo at nagbihis. Sa pagtayo ni Arthur ay tila nahirapan pa nga siya. Matindi ang panlalambot ng kanyang tuhod na nagpahirap sa kanya ng sobra hanggang sa napansin siya ni Lucia. Pa, ayos lang po ba kayo? Hindi pa kaagad nakasagot si Arthur. Oo naman, ayos lang ako. Napakunot ang noo ni Lucia. Para bang ayaw niyang maniwala na ayos lang ang kanyang pangalawang ama. Sigurado po ba kayo pa? Bakit po parang nahihirapan kayong kumilos? Parang hindi po kayo makagalaw. Tinawanan ni Arthur ang sinabi ng dalaga. Ano bang sinasabi mo? Ayos nga lang ako. Doon ay pinagpag na lang ni Arthur ang kanyang mga binti na matindi na ang panlalambot. Ayos lang talaga ako. Sige na. Ang mabuti pa, mauna ka na doon sa baba. Baka dumating na yung pinadeliver natin pagkain. Susunod na lang ako. Pagbibihis lang din ako. Ngumiti at tumango si Lucia hanggang sa nauna na nga siyang bumaba doon sa sala. Habang si Arthur ay muling napaupo doon sa kama. Ramdam pa rin niya ang hindi pakikisama ng kanyang mga binti. Nakakainis. Hirap na tuloy akong igalaw tumapa ako. Nakakalima na ako. Sa palagay ko hindi ko nakakayanin pa ang pang-anim. Mga nasa 3 minuto na nagpahinga si Arthur at sa muli niyang pagtayo, kahit paano ay nabawasan na rin ang pananakit ng kanyang mga tuhod. Bumaba siya patungo doon sa sala. Hindi pa nga naging madali para sa kanya ang pagbaba niya sa hagdan. Makikita na paisa-isa ang kanyang paghakbang, pero pinilit pa rin niyang hindi ipahalata kay Lucia na nahihirapan na siya ng sobra. Pakiramdam niya ay wala na nga siyang buto sa kanyang mga binti dahil sa sobrang panlalambot. Pa, mabuti at bumaba na kayo. Nandito na po yung in-order natin pagkain. Ang mabuti pa kumain na muna tayo. Ngumiti at tumango si Arthur. Sige, kumain na tayo. Nagugutom na rin kasi talaga ako ng sobra. Hanggang sa magkasama nga silang kumain doon sa kusina. Kahit paano ay nadagdagan ng kaunti ang lakas ni Arthur, pero nakakasiguro pa rin siya na hindi talaga niya kakayanin ang pang-anim. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay umaasa pa rin pala ang panganay na dalaga. 20 minuto matapos nilang kumain ay naupo si Arthur doon sa mahabang sofa sa sala. Pa, ayos na po ba kayo? Hanggang sa tumabi nga sa kanya doon si Lucia. Yumakap pa ito sa kanyang braso. Handa na po kasi ulit ako. Sa palagay ko, kaya ko na po ulit. Natigilan si Arthur sa sinabi ni Lucia. Nakangiti pa si Lucia na halatang naghihintay ng sagot. Ano po pa? Game na po ba ulit? Hindi pa rin makasagot si Arthur. Pa, ayos lang po ba kayo? Hanggang sa nagbuntong hininga si Arthur. Lucia, pakiramdam ko kasi hindi ko nakakayanin pa. Pwede bang bukas na lang? Natahimik si Lucia. Makikita na unti-unting nawala ang ngiti nito sa labi. Umiwas ng tingin ang dalaga. Pasensya na talaga, Lucia. Napabuga ng hangin si Lucia. Akala ko po ba ang usapan ay usapan? Hindi naman pala kayo tutupad. Hanggang sa tumayo na nga si Lucia. Nagtungo ito doon sa kusina para uminom ng tubig. Makikita na dismayado talaga ito sa desisyon ni Arthur. Kahit pa kasi napagod na si Lucia, alam niya na kakayanin pa rin niya. Habang nainom siya ng tubig,
ay naramdaman niyang may yumakap mula sa kanyang likuran hanggang sa narinig nga niya ang boses ni Arthur. "Huwag ka na magtampo. Sige na, pumapayag na ako. Halika na doon sa kwarto." Natigilan si Lucia pero nanatili siyang nakatalikod kay Arthur. "Sigurado po ba kayo?" Pinaharap naman na ni Arthur ang panganay na dalaga. "Oo naman. Sigurado ako. Kaya huwag ka na magtampo, pwede ba?" Humawak pa si Arthur sa bewang ni Lucia. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Doon ay unti-unti na rin bumalik ang ngiti ng dalaga. Hanggang sa pinadama na nga ni Arthur kay Lucia ang isang matamis na halik. Napapikit ang mga mata ng dalaga at sinabayan niya ang kanyang pangalawang ama. Hanggang sa saglit na tumigil si Arthur at ngumiti ito kay Lucia. Nagtaka naman ang panganay na dalaga. "Bakit po pa?" Sumagot si Arthur. "Parang nakakasawa doon sa kwarto. Pwede bang dyan na lang tayo sa sala? Para maiba naman." Natigilan si Lucia sa suhestyon ni Arthur. Pero pa, baka po kung sino makakita sa atin." Napaismit si Arthur. "Sino naman na makakakita sa atin? Dalawa lang naman tayo nandito sa bahay." Napaisip si Lucia. Naisip niya na may punto si Arthur at hindi pa nga nila nasusubukan doon sa sala. "Sige na nga pa, diyan na lang po tayo sa sala." Sumagot si Arthur. Di halika na, huwag na natin patagalin pa to." Hanggang sa binuhat nga ni Arthur si Lucia. Bahagyang napahiyaw si Lucia sa gulat pero kasabay niyon ay ang kanyang pagtawa. Buhat ni Arthur si Lucia na dinala doon sa sala at hiniga niya ito doon sa mahabang sofa. Doon ay mas nadama nila ang pagiging malaya na silang dalawa lang ang naroon sa bahay. Ilang saglit pa ay makikitang nagkalat na nga sa lapag ang mga bagay-bagay mula sa dalawang tao. Magkatitig ang mga mata ni na Arthur at Lucia. Hanggang sa di naman nilang muli ang matamis na halik na naging tulay para mamutawing muli ang kaganapan. Ang kaganapan na ikatlo ni Lucia habang ika-6 naman ni Arthur sa araw na yon. Dahil nga naroon lang sila sa sala, nanaig sa buong bahay ang kakaibang ingay. Naroon pa rin ang panghihina ni Arthur, pati na rin ang panlalambot ng kanyang tuhod. Pero pinilit na lang din niya para lang hindi magtampo ang panganay na dalaga. Umabot ang kaganapan ng halos 20 minuto at nang matapos ito ay makikita na lalo pang nanghina si Arthur. Nakasandal siya sa mahabang sofa at nakatingala lang. Para bang hindi na niya kakayanin pang kumilos. Makikita rin ang malalim niyang paghinga habang si Lucia ay nakayakap sa kanyang braso. Malaki ang ngiti nito matapos na makuha ang kanyang kagustuhan. Ilang minuto silang nasa ganong sitwasyon hanggang sa makarinig si Lucia ng tila sasakyan na huminto sa labas ng bahay. Kaagad na tumayo ang dalaga at sumilip siya doon sa bintana. Nakita niya nga sa labas ang isang taxi hanggang sa labis siyang natigilan nang makita niya ang taong bumaba doon. Iyon ay walang iba kundi ang kanyang ina na si Josephine. Labis na kinabahan si Lucia dahil nga sa kasalukuyan nilang sitwasyon ni Arthur. Nagkalat pa rin kasi doon sa lapag ang mga bagay-bagay na kanilang pag-aari. Kaagad na nilapitan ni Lucia si Arthur. Pa, si Mama dumating po." Mabilis na dinampot ni Lucia ang kanyang mga pag-aari at inayos na niya kaagad ang kanyang sarili. Napatingin siya kay Arthur at nakita niyang hindi pa rin ito kumikilos. Nakapikit na kasi ito at nakatulog. Kaagad itong ginising ni Lucia. "Pag gumising na po kayo, nandyan po si Mama sa labas." Kaagad ring nagising si Arthur at sa kanyang narinig ay agad na nga rin siyang nagbihis. Doon sa labas ng bahay,
Bitbit ni Josephine ang kanyang maleta. 12:00 ng gabi ng oras na yon at nasasabik siyang sorpresahin ang mister niyang si Arthur. Hanggang sa pumasok na nga siya doon sa loob ng bahay. At katulad ng kanyang inaasahan ay nasurpresa nga si Arthur pati na rin ang panganay niyang anak na si Lucia. Ma, bakit hindi po kayo nagsabi na uuwi kayo ngayon? Sumagot si Josephine. Gusto ko talaga kayong sorpresahin, lalo ka na Arthur. Malaki ang ngiti ni Arthur. Pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa palapit sa kanyang asawa. Matindi pa rin kasi ang panghihina ng kanyang katawan. Sobrang namiss kitahan. Masaya ako nagkasama na ulit tayo. Yumakap si Arthur kay Josephine pero muling hindi nakisama ang mga tuhod ng lalaking asawa. Dahil doon ay bahagyang nabigatan si Josephine. Naisip pa nga niya na mahigpit lang talaga ang yakap sa kanya ng kanyang mister dahil na-miss talaga siya nito. Sandali lang Arthur, medyo nabibigatan ako sa'yo. Pinilit patibayin ni Arthur ang kanyang mga tuhod. Pasensya na, na-miss lang talaga kita. Napangiti si Josephine. Ano ka ba? Parang masyado kang excited. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masyadong pagod sa biyahe eh. Mamaya doon sa kwarto, pagbibigyan kita. Kahit na 2 beses pa. Napatigil si Arthur sa kanyang narinig. Totoong na-miss niya rin talaga si Josephine pero hindi niya alam kung kakayanin niyang mapagbigyan ito sa gabing iyon. Sa araw kasi na yon ay naka-6 na nga si Arthur. Pagdating doon sa kwarto ay agad na naligo si Josephine sa banyo. Nakahiga naman sa kama si Arthur at naghihintay. Malalim ang kanyang paghinga at naroon pa rin ang kanyang panghihina. Paano ba to? Paano ko sasabihin kay Josephine na hindi ko na talaga kaya ngayong gabi? Baka naman makahalata siya na may nagaganap sa amin ng mga anak niya. Bahala na. Ang mabuti pa magpapanggap na lang ako nakatulog. Pero bago pa ipikit ni Arthur ang kanyang mga mata, ay muli na ngang pumasok doon sa kwarto ang kanyang misis. Bagong ligo ito at nakatapis ito ng tuwalya. Natulala si Arthur. Hindi niya naiwasan na pagmasdan ito mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Doon ay nasabi niyang napakaganda talaga ni Josephine. Lalo pa nang umiti ito at lumabas ang napakaganda nitong mga ngipin. Hindi na malayan ni Arthur na napangiti na rin siya habang pinagmamasdan ang mahal niyang asawa. Hanggang sa hindi niya inaasahan na muli pa rin siyang mabubuhayan habang nasa harap niya si Josephine. Para bang may kaunting lakas na muling nanumbalik kay Arthur. At nasabi niya sa kanyang sarili na kakayanin pa rin niya sa gabing iyon. Hanggang sa lumapit na nga siya sa kanyang misis. Kaagad rin itong nilapitan ni Arthur. Napakaganda man talaga. Sa wakas nagkasama na ulit tayo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Matamis ang ngiti ni Josephine. Ako rin. Hinintay ko talaga to Arthur. At hinanda ko talaga ang sarili ko para dito. Napangiti din si Arthur hanggang sa makikita ang isang tuwalya na tumilapon doon sa lapag. Agad na pinadama ni Arthur kay Josephine ang matamis na halik na may matinding pananabik. Hanggang sa pareho na nga silang napahiga at doon ay hindi na nila inawat pa ang kanilang mga sarili. Doon ay tuluyang namutawi ang kaganapan. Alauna ng madaling araw, gising pa si Lucia. Habang abala siya sa kanyang cellphone, ay napatigil nga siya nang magsimula ang kakaibang ingay mula sa katabing kwarto. Ang ingay na nagmumula sa kanyang ina na si Josephine. Doon sa katabing kwarto ay namutawi na nga ang kaganapan sa pagitan ng mag-asawa. Ang kaganapan na napupuno ng matinding pagmamahal. Kinaya ni Arthur kahit pa nga na iyon ang 7 beses. Ang 7 beses, ang 7 beses na magiging ikahuling beses na rin pala. Dahil kinabukasan ng umaga ay natagpuang dilat ang mga mata ni Arthur
at wala ng buhay matapos na atakihin sa puso. Matindi ang pagluluksa ng asawa niyang si Josephine. Ganon din naman ang dalawang dalaga na sina Jennifer at Lucia. Ang dalawang dalaga na labis ring napamahal sa kanilang pangalawang ama. Lalo pa nga si Lucia na sa kasalukuyan ay 2 buwan nang nagdadalang tao.